Magandang araw sa inyong lahat sa pagpapatuloy ng ating kwento. Sa inis ni Alex ay wala sa sariling, kinuha nito ang nakatagong baril sa kabinet at bigla na lang pinaputukan niya ang ginang. Tug! May silencer ang baril ng binata, kaya hindi ito malingaw-ngaw ng pumutok. Wala ng buhay na bumulagta sa sahig ang katawan ni Doris. Isang tama sa ulo ang tumapos sa buhay ng ginang. Dapat doon pa kita niligpit. Ito ang banggit niya sa sarili. Galit na sinabi ng binata. Sa wala ng buhay na ginang, iniwan niyang wala ng buhay ang ginang at tinawagan ang dalawang kasama na iligpit ang bangkay ng babae. Parang nanlumo naman ang dalawa. Dahil sarap na sarap pa naman sila kay Doris. Kaso, wala na itong buhay. Tinigpas na ni Alex. Mabilis na lumabas ng bahay si Alex upang sundan si Melissa, upang magpaliwanag o para magpalusot. Batid niyang tagilid ang kanyang sitwasyon, pero umaasa siyang makakalusot muli at mapaniwala ang asawa ni Mike. Masakit. Ito ang unang naramdaman ni Melissa nang mabungaran niya ang ginagawa ng nobyo at ng hindi kilalang babae. Nanginig ang buo niyang katawan at bigla siyang nanghina. Tanging ang salitang be na lang ang kanyang nasambit at wala sa sariling tumakbo palabas ng bahay ni Alex. Humagulgol na tumatakbong palabas si Melissa. Gulat na gulat at hindi siya makapaniwala sa nasaksiyan. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman. Parang gumuho ang kanyang mundo. Hindi siya makapag-isip ng maayos dahil tanging sakit at paninikip ng dibdib ang namayani sa kanya ng mga oras na yon. Takbo hanggang sa mapagod. Kahit delikado ang lugar sa labasan dahil may parteng madilim at may mga damuhan at mga malalaking puno bago ka makarating sa highway, ay hindi ito alintana ng magandang ginang. Malayo rin ang tinakbo ni Melissa nang makaramdam siya ng pagod. Sa kanya naisipang pumara ng sasakyan pauwi ng bahay niya. Mabilis namang pinaharurot ni Alex ang kanyang motorsiklo upang habulin ang nasasaktang nobya. Sising-sisi ang binata at inis na inis sa sarili. Okay na sana. Hindi rin kasi niya naisip na surpresahin siya ni Melissa. Matamang nag-iisip ng idadahilan habang nagmamaneho si Alex. Hindi niya napansin na nalagpasan na niya si Melissa na tumatakbo sa gilid ng kalsada. Na unang nakarating si Alex sa bahay ni Melissa. Patay ang ilaw ng buong bahay at sarado ang gate. Nakiramdam muna ang binata sa kabilang kalsada. Kinuha ang cellphone at sinubukang tawagan ang nobya. Panay lang ang ring pero hindi sinasagot ng nobya. Biglang naisip ng binata na baka pauwi pa lang si Melissa at nauna siyang nakarating. Kaya mabilis na pinaharurot ang motorsiklo upang abangan ang ginang sa kalsada. Nakasakay na ng tricycle si Melissa nang makarating si Alex sa labas ng subdivision. Nagkasalisi na naman sila. Medyo matagal ding naghintay sa labasan ang binata. Sa bahay na itinuloy ni Melissa ang kanyang pag-iyak. Ang bigat-bigat ng kanyang pakiramdam. Ng mga sandaling iyon, diring-diri siya at kinasusuklaman ang lalaki. Lalo na pag naaalala niya ang mukha nito. Nagrabe ang sarap na nararamdaman habang may ginagawa sa babaeng yun na nakatalikod sa kanya. Pakiramdam niya ay trinidor siya ng binata. Pakiramdam niya ay ginamit lang siya nito. Pakiramdam niya ay pinaglaruan lamang siya ni Alex. Akala ko, ako lang, Lex. Hilam ang mga mata sa luha na nasabi ni Melissa habang nakasalampak sa upuan ng sala. Matinding paninibugo ang kanyang nararamdaman ng mga oras na yon at hindi na makapag-isip ng maayos. Pakiramdam kasi niya na dapat siya lang ang binabakbakan ng nobyo, na siya lang ang may karapatan sa binata. Nakalimutan niya na may asawa pa rin siyang tao. Nakalimutan niya na gusto niyang hiwalayan ang binata at ito nga ang tamang panahon at dahilan
Para siyang masisira ng babait ng mga oras na yon. Muling binalikan ni Alex ang bahay ni Melissa. May ilaw na sa loob ng bahay. Kaya napamura na lang siya dahil kung hindi siya umalis malamang ay nagpang-abot sila sa gate. Muli niyang tinawagan ng nobya. This time ay sinagot na siya ni Melissa. Pero hindi nagsasalita ang babae. Bagpos ay puro hikbi lamang ang maririnig. Muling nagpaliwanag ang binata. Batid niyang nakikinig si Melissa. Pero hindi siya sigurado kung papaniwalaan siya ng babae. Mahal, andito ako sa labas. Papasukin mo ako. Mag-usap tayo. Paunang sabi ng binata. Patawarin mo ako, mahal. Magpapaliwanag ako sa iyo. Para mo ng awa. Mangiyak-ngiyak na sabi ni Alex. Wala pa ring salitang maririnig kay Melissa. Napagdesisyonan na ng binata na muling akyatin ang bakod upang makausap ng harapan ang nobya. Mabilis na nakapasok ang binata at narinig na lamang ni Melissa ang sunod-sunod na katok sa pinto. Batid ng ginang na nag-over the bakod na naman si Alex. Mabilis na pumunta sa pintuan ang magandang misis ni Mike. Naanimo ay excited na makita ang binata. Dinoble ni Melissa ang lock ng pintuan. Sabay pa sa lampak na umupo sa sahig at nakasandal ang likod sa pintuan. Grabe ka, wag na wag kang magpapakita sa akin. Sigaw ni Melissa habang umiiyak. Batid ni Alex na nasa kabila lamang ng pinto si Melissa. Umupo din ang binata at humihikbi na nakasandal din ang likod sa pinto. Pareho sila ng posisyon at tanging ang pinto lang ang nakaharang sa paglapat ng kanilang mga likod. Mahal, alam ko may kasalanan ako. Pero hindi ko ginusto na may mangyari sa amin ang babae na yon. Umpisang paliwanag ni Alex. Gagal-gal din ang boses na may halong pag-iyak. Gustong gusto nang pasukin ni Melissa. Papasukin ni Melissa si Alex at yakapin ito ng mahigpit upang maibsan ang sakit na idinulot nito sa kanya. Pero paiba-iba ang kanyang emosyon. Bigla na lamang siyang nakakaramdam ng matinding puot. Kaya nagsisisigaw na naman siya. Umalis ka na. Minahal kita. Pero niloko mo lang ako. Labas ang emosyong sabi ni Melissa. Wala na sa isip na nasabi na niya sa binata na mahal niya ito. Nanlaki naman ang mata ni Alex nang marinig na mahal siya ni Melissa. Ang pinakamamahal niyang si Melissa, ang babaeng gusto niyang makasama habang buhay, ang parang Diyosa sa ganda ay sinabing mahal siya. Ang misis ni Mike na akala niya ay nadadarang lang sa pagdidemonyo niya at totoong mahal pala siya. Mas may masarap pa pala na mangyayari sa kanila. Ito yung marinig na mahal siya ni Melissa. Masaya na sana si Alex dahil sa kauna-unahang pagkakataon ay narinig na niya sa kanyang dalawang tenga ang mga kataga na noon pa may inasam-asam na marinig mula sa mga labi ng babaeng sinisinta. Kaya lang sumabit siya ngayon at hindi niya alam kung magkakaayos pa sila ng nasasaktang kasintahan. Mahal, be, pakinggan mo muna ako. Magpapaliwanag ako. Pagsusumamo ng binata. Wala ka nang dapat pang ipaliwanag, Alex. Sapat na ang nakita ng dalawang mata kong hayop ka. Akala ko ako lang ang nakakatabi mo sa kama. Yun pala, may ibang babae ka. Kung alam ko lang, hindi na sana ako humiga sa kama mong baboy ka. Sunod-sunod na atake ni Melissa sa kalabuyo. Nandidiri si Melissa kay Alex. Sariwa pa sa kanyang utang ang eksenang nasaksyan. Sa kama pa mismo ng ilang beses nilang pinagsalguan ang pagmamahalan at init ng kanilang mga katawan. Hindi niya inaasahan ang mga nangyayari. Akala niya ay mapagkakatiwalaan niya si Alex. Akala niya siya lang talaga. Bakit ganon? Bakit? Gulong-gulo ang isipan ni Melissa. Napapalibutan ng ulap ang kanyang kaisipan. Hindi siya makapag-isip ng maayos. Parang nakakalimutan na umaayon ang pagkakataon para hiwalayan niya na si Alex upang maging tapat na siya kay Mike. Bagkus ay lalayuan niya ang binata dahil nasaktan siya at nagselos. Lulugulugong umalis si Alex. Mga ilang oras din siyang nanatili upang magpaliwanag. Pero nagmatigas ang nobya. Importante ay mahal niya ako.
Gagawa ako ng paraan, ani ni Alex sa kanyang sarili. Nadispatsa na si Doris. Malinis ang pagkakagawa. Maaasahan talaga si Nonong at Doming. Ngayon ay si Melissa na lang ang kulang para bumalik sa dati ang lahat. Muling sinuyo ni Alex si Melissa. Pero gaya ng dati, ay palihim pa rin ang kanyang panliligaw dahil sa bawal. Nayayamot naman si Melissa sa tuwing nakikita niyang nagte-text ang binata at nagpapahayag ng damdamin sa kanya. Hindi niya ito sinasagot at kahit minsan ay hindi niya binabasa. Bukod sa text ay nagpapadala din ito ng bulaklak sa kanyang bahay. Sa gabi ito dinideliver at may kasama pang mga chocolates. Parang naging routine na rin. Sa tuwing uuwi ng bahay, ang ginang ay may dadating din na bulaklak para sa kanya. Except na lang sa araw na nandyan si Mike. Ilang beses nang sinubukan ni Alex na magpaliwanag sa text at pati na rin sa sulat. Ngunit bago pa mabasa ay binubura na agad ng naninibughong misis ang mga mensahe ng binata at pati na ang mga sulat nito ay agad na sinusunog o di kaya ay tinatapon sa basurahan kasama ng mga bulaklak. Tinatapangan ni Melissa ang kanyang sarili. Natatakot siya na muling bumigay pag mababasa niya ang mga paliwanag ng bulerong binata. Porsigido pa rin naman si Alex na suyuin si Melissa. Ngayon pa na nasabi na ni Melissa ang nararamdaman nito para sa kanya. Kahit hindi siya kinakausap ng babae, ay alam niya na huhupa din ang galit nito at muli silang magkakaayos. Hindi pa siya tapos kay Melissa at hindi siya matatapos hanggat hindi napapasa kanya ang nobyang may asawa. Medyo nakakaramdam na rin siya ng pagkainip dahil wala pa rin nangyayari sa ginagawa niyang panunuyo kay Melissa. Naiisip niya na daanin sa santong paspasan ulit ang nobya, sabay dadramahan. Ito ang weakness ni Melissa sa kanya. Pag nakita na siya nitong umiiyak, sumilay ang mata sa malademonyong ngiti sa mga labi ng binata sa mga naiisip na plano. Han, may problema ka ba? Concerned na tanong ni Mike kay Melissa, sabay hawak sa kanya sa kamay ng asawa. Ilang beses na kasing napapansin ng mister na parang walang gana at malayo ang iniisip ng kanyang kabiyak. Wala naman Han. Naisip ko lang na babalik ka na naman sa Cebu bukas, palusot ng magandang may bahay. Sabay pisil sa kamay ng mister na nakahawak sa kanyang kamay. Sa sobrang sakit ng nararamdaman ni Melissa ay hindi niya na napansin kahit sa harapan ng mister ay dala-dala niya ang suliranin. Pinipilit niyang separate ang atensyon at emosyon niya kay Alex at kay Mike, pero heto at kapiling ang mister ay si Alex ang pumapasok sa isipan niya. Dalangin niya na sana ay hindi mahalata ni Mike na may gumugulong iba sa kanyang isipan. Niyakap na lamang ni Mike ang magandang kabayak. Batid niyang kada alis niya pabalik sa Cebu ay iba yung lungkot ang nadarama ng kanyang asawa. Samantalang ang pagbakbak naman ni Alex sa ibang babae ang siyang tunay na dahilan kung bakit nagkakaganyan si Melissa. Napapikit na lamang si Melissa at inihilig ang ulo sa balikat ng mister. Tatapusin ko na talaga ang namamagitan sa amin ni Alex. Determinadong sambit ni Melissa sa kanyang isipan. Sa mga susunod na linggo ay mas tinuon pa ni Melissa ang kanyang atensyon sa kanyang mister at sa kanyang trabaho. Medyo okay na rin siya, although paminsan-minsan ay pumapasok pa rin sa isipan niya si Alex. Minsan namimiss din niya ang kalaguyo at minsan nakakaramdam pa rin siya ng matinding galit sa binata pag naaalala niya ang nakita niyang tagpo sa pagitan nito at ng babae na iyon. Pero mas nakokontrol na niya ang emosyon ngayon. Halos araw-araw pa rin nangungulit si Alex sa may bahay ni Mike. Medyo nagiging desperado na rin siya, kaya naisipan na talaga niyang pilitin na makipagkita sa kanya si Melissa. Dahil ayaw din makipagkita ni Melissa sa kanya, ay naisipan na niyang pasukin ito sa loob ng bahay. Mga alas 5 pa lamang ng hapon, pero umaaligid-aligid na si Alex sa bahay ni Melissa. Ngayon nga ang araw na balak niyang makipag-usap sa nobya, sa ayaw nito o sa gusto.
Nang masiguradong walang sasakyan na dumadaan at walang ibang tao sa paligid, ay mabilis na parang kidlat itong sumampa sa bakod ni Melissa. Sabay talon sa loob ng bakuran. Dito niya aabangan sa loob ang kinakasabikang nobya. Wala namang kamalay-malay ang magandang ginang na madadatnan niya sa loob ang nobyo nang siya ay makauwi. Akmang sigaw ng ginang nang may biglang yumakap sa kanyang likuran matapos siyang ikandado ang gate sa loob ng bakuran. Maagap namang naitakip ni Alex ang kanyang palad sa bibig ng babae, kaya napigilan nito ang pagsigaw ng nobya. Mahigpit ang yakap ng binata sa nobya, at si Melissa naman ay pumapalag-palag dahil nagulat at natatakot sa nangyari. "Ako to, mahal," mahinang bulong ng binata, kaya huminto ang ginang na makilalang si Alex pala ang lalaking yumakap sa kanya. Binitawan naman ni Alex kagad ang nobya nang tumigil ito sa pagbiglas at akmang pagsigaw. Agad na humarap si Melissa sa binata at nanlilisik sa galit ang matang tinitigan ng nobyo. Pak! Isang malutong na sampal ang pinakawala ni Melissa. Tila na estatwa naman ang binata sa ginawa ng magandang nobya. Ngayon lang niya nakita si Melissa na nagalit. Galit na galit sa kanya. Nakaramdam ng sakit at kirot sa puso si Alex. Ngayon ay nakaramdam siya ng hiya sa nobya. Parang ibang babae ang kaharap ng tusong binata ngayon. Masyadong nasanay si Alex sa malambing at mabait na trato sa kanya ng nobya. Wala sa hinagap ni Alex na makukuha siyang saktan ng babae ng pisikal dahil wala ito sa aura at pagkatao ni Melissa. Ang mabait na si Melissa, isang magandang bahay na malumanay magsalita at mahinhin gumalaw, ngayon ay muusok sa galit at mukhang papatay ng tao habang nakatitig sa salawahang nobyo. Parang kandilang nalulusaw ang pakiramdam ni Alex sa harapan ng babaeng kanyang sinisinta. Akmang sasampalin uli ni Melissa si Alex nang biglang lumuhod ang binata at niyakap ang mga binti ng nobya. "Patawarin mo ako, mahal. Hindi ko na uulitin. Magpapaliwanag ako," hagulgol ng binata. "Huwag mo akong hawakan," mahina pero pagalit na sagot ng babae habang tinutulak palayo. Kaya mas lalong hinigpitan ni Alex ang pagkakayakap sa nobya. Napapayuko naman si Melissa habang inaabot ang balikat ng binata at pilit na inilalayo ang sarili sa mahigpit na yakap ng nagsusumamong lalaki. Isang malakas na tulak at buong pwersang itinulak ni Melissa si Alex at tuluyang nawala ang pagkakayapos ng binata sa magandang ginang at nabuwal ang binata. Pero na out of balance din si Melissa, kaya kasabay ng pagkahiga ng binata sa damuhan ng bakuran ay ang pagbagsak din ni Melissa sa ibabaw ng nobyo. Biglang napatukod ang mga kamay ni Melissa sa gilid ng ulo ni Alex at dahil sa posisyon nila ay nakaangat ang mukha nito sa mukha ng nobyo. Dito ay napagmasdan ni Melissa ang mukha ni Alex. Nanggigitata ang mukha nito sa pawis at luha. Gayon din naman si Melissa. Hindi niya na napansin na umiiyak namin pala siya. Dahil sa sobrang galit sa binata, biglang nakaramdam ng habag sa nobyo si Melissa. Ito ang kahinaan niya, ang makitang lumuluha ang brusko at tigasing nobyo. Medyo biglang nagimba ang ekspresyon ng itsura ng ginang. Sa isang segundo ay parang nalusaw ang kanyang galit kay Alex. Matagal-tagal na rin silang hindi nakikita ng binata. Ang huling pagkakataon na nakita niya ang itsura ng salawahang nobyo ay may binabakbakan nitong babae at hayok na hayok at sarap na sarap ang itsura nito habang binabakbak na pareho sa estilo na ginagawa sa kanya. Mula sa habag na naramdaman ay mabilis na bumalik ang panlililisik ng mga mata ni Melissa at buong pot na tinitigan ang nadaga ng binata. Sa sobrang bilis ng pagbabago ng ekspresyon ng mukha ni Melissa ay hindi na napansin ni Alex na lumambot ito ng panandalian. "Anong ginagawa mo dito?" Matigas na pagkasabi ng nanggigigil na si Melissa. Gusto niyang sampalin ulit si Alex pero niyakap pa siya muli ng binata kaya nagpupumilit uli siyang makawala.
Habang nagpapambuno silang dalawa, ay nagkikiskisa naman ang kanilang mga katawan. Amoy na amoy ni Alex ang pamilya na nakakaulol na halimuyak ng nobya. Sa kabila ng nangyayari sa kanila, ay nag-umpisa na rin siyang magkaroon ng kulma ang kanyang harapan na nasa pagitan ng kanyang hita na habang nakapwesto ang kanyang nobya nakadapa sa kanya. Hanggang dito na lang muna ang ating kwento. Kung nagustuhan nyo ang kwento sa araw na to, ay huwag kalimutan mag-subscribe, like at comment para updated kayo sa mga susunod pang mga videos. Abangan ang mga susunod na kabanata. Hanggang sa muli, maraming salamat.